Sa mga mahilig magbasa, lalo na ang mga bata, pwede nang panoorin ang mga kwentong pambatang nilagyan ng animation sa inyong mga gadget. Yan ang tinutukan ni Lay Alves. Ang magkapatid na Patrick at Paulo, certified bookworm. Sa murang edad kasi nila na 10 at 14, daang-daang libro na raw ang kanilang nabasa. 7 beses lang naman kada araw kung magbasa sila ng libro. Ilan sa mga paborito nilang libro, paulit-ulit na rin daw nilang binuklat at binasa. Sinabi ko sa sarili ko na magbasa ulit ng mga adventures na magaganda. Mas nawa-widen yung imagination ko po. Tapos, mga nalalaman po, mga knowledge po. Meron yung ibang books kasi na nagta-travel sa world. Nalalaman ko po yung mga places doon. Pero hindi lahat ng mga bata tulad ni na Paulo at Patrick. Karamihan, imbes na magbasa, sa mga video games at sa mga bagong teknolohiya na lang inilalaan ng oras. Kaya naisipan ng isang kumpanya ng libro dito sa Pilipinas na maglunsad ng kauna-unahang bilingual interactive storybooks o animated electronic books na pwedeng basahin sa umuuso ngayong gadget na tablet, pati na sa cellphone. We want the application to be open para at least yung mga estudyante natin ngayon, yung mga mobile users, ma-experience nila yung yung technology dumating sa Pilipinas, at alam ko na ang Pilipinas ay ready na rin. Ang aming isinusulong ay ang pagbabasa or the love of reading. Bakit hindi natin dalhin yung reading or yung learning experience ngayon dun sa isang environment kung saan very familiar sila? Ilan sa mga istoryang nabuo nila ang Mariang Sinukuan, Aman Sinaya, Yummy Fly Pie at Ang Mahiwagang Kamiseta. Mas makukuha raw ang atensyon ng mga bata lalo na't nagsasalita. May mga larawang gumagalaw at binabasa o hina-highlight mismo ng programang ito ang bawat pangungusap para mas maintindihan ng mga bata ang kwento. Ang maganda pa rito, bilingual o 2 lengguwahe ang ginamit para raw mapagpilian ng mga bata. English. Mariang Sinukuan. She was the keeper and guardian of all animals and insects on the mountain. At Filipino. Tulad ni Mariang Sinukuan, balot ng mamahaling alahas ang mga ita. Sa kanilang website, pwedeng i-download ang iba't ibang storya na pwedeng i-install sa inyong cellphone maging sa mga tablet. Si Kokoy, enjoy na enjoy sa kanyang unang paggamit ng interactive storybook. Hindi may kakailang talagang kapupulutan natin ng gintong aral ang bawat pahina ng libro. Pero mas pakikinabangan natin ito kung sumasabay rin tayo sa agos ng teknolohiya at modernong pagbabago. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. 15 milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng matinding pagbaha sa Butuan, Agusan del Norte. Ang ilang eskwelahan doon, lubog pa rin sa baha. Nakatutok si Salima Refran. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng Buhangin Elementary School. Nagkalat ang mga sira-sirang upuan at libro. Ang maaari pang mapakinabangan, nililinis at pinatutuyo. 10 sa 14 na silid-aralan ang lubog pa rin sa baha. Ang mga guro at estudyante nagkukumahog sa paglilinis. May klase na uli kasi sa Lunes. Kahit ganito ang sitwasyon namin, sa darating na Monday, magkaroon ng regular classes. Pag mayroon pa yung putik, maglilinis pa rin kami. Si JP, lumusong sa putik, maisalba lang ang ilang gamit sa loob ng classroom. Kahit nagkakaputik-putik na ako, tumulong pa rin ako para pagdating ng pasukan, makapasok agad ang mga estudyante. Ang magkakaibigan namang sina Sainara, Aryan at Francesca, pilit na ibinibilad sa araw ang mga libro upang matuyo. Wala na po kaming gamit pang-aral at nalubog po sa putik yung mga eskwelahan. Sana po bibigyan niyo kami ng mga libro. Sa ulat ng Office of Civil Defense, 15 milyong piso na ang halaga ng pinsalang dulot ng pagbaha. Mula rito sa Butuan, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Bago pa man pumutok ang kaso ni na Venson Evangelista, Emerson Lozano at Ernani Sensil, mayroon pa raw naunang biktima umano ang Dominguez Carnapping Syndicate. Nadiskubre ang sunog na bangkay ng lalaking biktima sa Baliwag, Bulacan noong ika-24 ng Disyembre. Kabilang sa mga recover sa crime scene ang pira-pirasong sunog na gulong ng sasakyan at sunog na tela na posible raw damit ng biktima.
Kinumpirma naman ni Alfred Mendiola na kasama sa mga kinasuhan sa Venson Evangelista case na ang natagpo ang bangkay ang unang biktima umano ng Dominguez Brothers. Ito na nga yung sasakyan na to, binaril, sinunog, tinapon sa isang bakanting lote. Abangan! Janet Jackson concert, pinanood ng ilang sikat na local celebrities. Dito lang po yan sa 24 oras.